Iyo, Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan. Sapagkat lahat ng nanga sa langit at nanga sa lupa ay sa iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ang nataas na Pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat, at nasa iyong mga kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang magpapaghahandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa iyo at binabalik lamang namin sa iyo ang mga binigay mo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo, gaya ng lahat ng aming mga ninuno. Ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito ay inihahandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng mga bagay na ito ay sa inyo. Alam namin aming Diyos na inyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan, sa katuwiran ng aming mga puso, ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihahandog namin sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. At lubos kami nangagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon naming Diyos, nina Abraham, Isaac at Israel, ang pag narasanawang ito ay panatilihin ninyo sa aming puso at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Amen. Mga kuna po lahat at para po sa ating, dumako tayo sa ating huling awitin. Saan po natin mga songbook? So, song number 99. Song number 99, When We All Get to Heaven. Song number 99, When We All Get to Heaven. Ulitin po natin lahat ng stanzas. Sing the wondrous love of Jesus. On the first stanza, sing. Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace. In the mansion bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout in the praise. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when troubling days are over, not a shadow at the sky. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Last stanza. Onward to the prize before us, soon His beauty will behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus.
isa pa pong awitin sa song number 8, Faithfulness. Song number 8, Faithfulness. Awitin po natin lahat ng stanza. True and faithful we must be to our blessed Savior. We must serve Him faithfully with our love and labor. He's the true and faithful one, and He changes never. He loved us at Calvary. He'll love us forever. Oh, would He to us bestow heart will love our blessing. May we find us here below, loving, serving, praising, faithfulness, faithfulness, faithfulness to Jesus. May we hear Him say, well done, when on high He sees us. Amen. Purihin po ang Panginoon. Bago po ang pagsilig na ating salita ng Diyos, atin pong mga pastor. Tinatawagan po natin ang Pastor Norman Villares.
Maraming salamat, Brother Jimbo, maulan at mabiyayang magaho sa ating lahat. Tayo po ay tumayo at buksan natin muli ang ating mga Bible. At basahin po natin ang Revelation chapter 3. Revelation chapter 3. Talatang 1 hanggang 6. Babasahin ko sa Tagalog. Ganito ang sabi ng banal na sulatan. Sa anghel ng iglesia sa Sardis ay isulat mo, ito ang mga salita niya na naghahawak ng 7 espiritu ng Diyos at ng 7 bituin. Nalalaman ko ang gawain mo. Ipinalalagay ko ang mga gawain mo o ipinalalagay kang buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Gumising ka. Palakasin mo ang mga bagay na nalabi sa iyo na malapit ng mamatay. Pagkat nasumpungan ko ang mga gawa mo'y hindi tapos sa paningin ng aking Diyos. Kaya alalahanin mo kung ano ang iyong tinanggap at narinig, sundin mo at magsisi ka. Ngunit kung di ka gigising, darating akong parang magnanakaw at di mo malalaman kung kailan ako darating sa iyo. Verse 4. Ngunit mayroong ilang diyan sa Sardis na naingatang malinis ang kanilang damit. Lalakad silang kasama ko. Nararamtan ng maputing damit pagkat sila'y naging karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay magdaramit din ng puti tulad nila. Hindi ko buburahin kailanman ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, kundi kikilalanin ko ang pangalan niya sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Last verse, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagbasa ng kanyang banal na salita. Makakaupo na po kayo. Sardis, the dead church. Ikalawang bahagi. And I hope na matapos po natin ngayon pong araw. This is na the part 2 ng ating pag-aaral tungkol sa iglesia sa Sardis. Now, ang iglesia nito ay tinawag ng Panginoon Jesus na patay. Meron siyang pangalan, pero ang iglesia nito ay hanggang pangalan na lang. Kilala siya sa pangalan, pero sa Panginoon, patay ang iglesyang ito. Hanggang pangalan lang siya. Ibig sabihin, yung pangalan niya, hindi niya ipinamumuhay. Kilala sa pangalan, pero yung katotohanan ng pangalan, ay wala sa kanya. Yung buhay ng pangalan, ay wala. Kaya patay. Ang kailangan ng iglesia nito ay revival. Kaya nga sabi ng Panginoon na bagamat dineclare niyang ang totoo ikaw ay patay, sa verse 2 sabi niya, gumising ka. Binagigising yung patay. Gumising ka. Kaya kung hindi mo kayang gumising, problema mo yan. Pero kailangan gumising ka. So kailangan ma-revive ang church na ito. So ibig sabihin, may pag-asa pa ang iglesia nito upang makasurvive. At may 4 na mahalagang bagay ang ipinagagawa sa kanila ng Diyos. Una, sabi ng Panginoon, strengthen the things which remain that are ready to die. Strengthen. Look at in verse 2. Palakasin mo ang mga bagay na nalabi sa iyo na malapit nang mamatay. Meron pang natitira na buhay pa, pero mukhang naghihingalo na rin. Kaya kailangan i-revive. Kailangan pasiglahin muli. Kailangan ay buhayin. Kasi kung hindi, malapit nang mamatay. Pangalawa, remember, sabi diyan, verse 3, kaya, alalahanin mo kung ano ang iyong tinanggap at narinig. Remember therefore how thou hast received and heard. Ano yung kanyang tinanggap at narinig? Katuruan, aral ng Panginoon, Ebanghelyo ng Panginoon Kristo, ang salita ng katotohanan, kinakailangan alalahanin po yun. Huwag kalilimutan. Kasi pagka kinakalimutan na, doon na nagsisimula ang panlalamig at panlalambot ng iglesia hanggang sa tuluyan na siyang malagutan ng hininga. Kaya remember. Pangatlo, hold fast. Alalahanin mo sa verse 3 kung ano ang iyong tinanggap narinig. Sundin mo. Yeah. Hold fast. Yung kanyang tinanggap at narinig. Panghawakang mabuti.
The form of sound words. Panghawakan mabuti. Yung pananampalataya, yung tamang pananampalataya. Panghawakan mabuti yung katuruan ng Panginoon Kristo. Panghawakan mabuti ang katotohanan. Panghawakan mabuti ang kapahayagan ng pananampalataya. Panghawakan mabuti ang ebanghelyo. Magpapatuloy sa ebanghelyo. Magpapatuloy sa Panginoon, sa kanyang mga salita. Yun po ibig sabihin panghawakang mabuti. At panghuli, magsisi. Pinagsisisi ng Panginoon ang iglesia nito. Magsisi ka. Yan. Pagka ang tao, o kaya iglesia ay may nagawang mali, ay dapat talaga magsisi. Para makamtan ang kapatawaran ng Diyos. At yan ay utos, magsisi. Pagsisihan ang mga pagkakamaling nagawa, pagsisihan ang mga kasalanan, pagsisihan ang mga hindi pagsunod sa Diyos. Now, ilang bagay pa ang ating makikita ho rito. Una, may napansin ng Panginoon na the few, and then, sila ay kinument ng Panginoon. Merong reward ang Panginoon para sa kanila at merong reminder. So tatlo, no? The few or the remnant, the reward, and the reminder ng Panginoon. Yan ang yung mga huling talata, yun pong ating pagbubulay-bulayan. Tingnan natin itong talatang 4. Itong iilan na labi. Sabi rin sa verse 4, ngunit mayroong ilan diyan sa Sardis na naingatang malinis ang kanilang damit. Tumingin ang Panginoon sa membership roll at nakita niya na mayroong ilan na naging tapat sa Kanya. Tapat pa rin, nananatili sa Panginoon, faithful. Now, majority sa church na ito ay may pangalan pero patay. Pero may nakita ang Panginoon na ilan na may pangalan, sabi diyan, there was a few names in Sardis na sila ay naging faithful sa Panginoon. Now, pansin niyo mga kapatid, sabi rito, thou hast a few names. Sa Tagalog, mayroong ilan dyan sa Sardis na nanginatang malinis ang kanilang damit. Sa Tagalog, hindi nabanggit yung few names. But in King James, thou hast a few names in Sardis. Now, compare natin to sa verse 1. Pansin nyo, thou, which is the church, has a name. That thou livest and are dead. Compare natin yan. Thou has a few names. Compare natin yan sa thou has a name that thou livest and are dead. So itong iglesia may pangalan, pero patay, pero may nakita ang Panginoon na ilan na mga pangalan na natiling tapat sa Panginoon. Now ito pong few, sila yung few which remain. In verse 2. Nasabi ng Panginoon ay palakasin mo mga bagay na nalabi. Yung remnant. So may nakita ang Panginoon na remnant, iilan o labi na nananatili pa rin sa kanilang pangalan. Meaning to say, these are the few members of the church that lived up to their names or to their name. Samantalang yung church bilang kabuuan may pangalan pero patay. Walang buhay. Pero may nakita siya, iilan na lang. Sad to say, iilan na lang. Few names that lived up or who lived up to their names. For example, gaya nga ng example natin kanina, ay nung nakaraan Sunday, Christian, pangalang Christian. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, live up to your name. Mamuhay ka, pakita mo sa pamumuhay mo na ikaw ay Kristiyano. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na kontra sa pangalang Kristiyano. Diba?
Kristiyano, sabungero. Kristiyano, mangangalunya. Kristiyano, babaero. Ano yun? Diba? Kristiyano, palamura. Pero Kristiyano daw. Hindi siya namumuhay ayon doon sa pangalan. Dapat, kung ikay Kristiyano, sinasabi mong Kristiyano ka, pakita mo, patunayan mo na ikaw nga'y Kristiyano. Ibig sabihin ng Kristiyano, tagasunod ni Jesus Christ. Follower of Jesus Christ. Ibig sabihin, yung ginagawa o ginawa ni Jesus Christ, yun din gawin mo. So, kung ikaw naging Kristiyano na, patunayan mo ikay Kristiyano. Patunayan mo yan sa mga magulang mo, patunayan mo yan sa mga kapatid mo, o kaya kung meron ka ng pamilya sa mga anak mo, yan. Pakita mo, iba ka na. Diba? Kung dati tamad ka, masipag ka na. Kung dati hindi ka nakikinig sa mga magulang mo, ngayon, nakikinig ka na. At sumusunod ka na. Kasi sabi mo, Kristiyano ka eh. Diba? Binago ka na ni Jesus Christ. Kaya pakita mo, live up to your name. Ganon din yung pangalang Baptist. Baptist ka. Dapat, patunayan mong Baptist ka. Saan mo patutunayan yan? Di sa katuruan, tamang katuruan, yung talagang Baptist doctrines. Marami ngayong mga churches, Baptist ang pangalan. Hindi naman talaga Baptist sa paniniwala at katuruan. Mga Arminian. Ang Arminianism, hindi yan Baptist doctrine. Yan ay the devil's doctrine. Pero marami nagsasabing Baptist daw sila, pero Arminian. Baptist daw sila, pero wala namang church authority. So yung mga ganun ba? So ganun din, kung ikaw ay Sovereign Grace Landmark Baptist, patunayan mo na ikaw ay Sovereign Grace Landmark Baptist. Hindi lang sa pangalan, kundi sa practice, sa pamumuhay. Yun po ibig sabihin yan. Merong nakita ang Panginoon na ilan na they live up to their names. At ano ang napansin ng Panginoon sa kanila? Ano yung commendable sa kanila? That they have not defiled their garments. Verse 4 pa rin tayo. Merong ilan dyan sa Sardis na naingatang malinis ang kanilang damit. Yan ang ating bibigyan ng tuon at pansin. Naingatan, malinis ang kanilang damit. They have not defiled their garments. Now, ano itong kanilang garments? This is the garment of salvation. This is the robe of righteousness na nanggaling kay Jesus Christ. They were clothed with the garment of salvation. They were clothed with the robe of righteousness. The imputed, hindi acquired but imputed righteousness of Jesus Christ. They were made righteous by faith in Christ Jesus. In Isaiah chapter 61 verse 10, yan ang ating mababasa. In Isaiah chapter 61 verse 10, doon po nabanggit yan. Turn your Bibles to Isaiah chapter 66 verse 10. Pakinggan niyo po ang sinabi ho dito. 66, tama bang 61, I'm sorry. 61. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. For He hath clothed me with what? With the garments of salvation. He hath covered me with the robe of righteousness. As a bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adorneth herself with her jewels. This is salvation. So ito yung mga taong makasalanan, pero nakatamo na ng kaligtasan kay Kristo Jesus. Nakatamo sila ng buhay na walang gaan, sila ginawang matuwid. Hindi ito sarili ng katwiran, kundi ito'y katwiran ni Jesucristo na isinasalin sa sino mang sasampalataya sa Kanya. So they were made righteous in the eyes of God. Kaya pagharap nila sa Diyos, ang tingin sa kanila ng Diyos, matuwid, na parang walang nagawang kasalanan. Hindi dahil sa yun ay kanilang sariling righteousness, kundi yun ay ang righteousness of God which is in Christ Jesus by faith.
Pag ang isang tao sumampalataya kay Jesus Christ, magiging matuwid siya sa paningin ng Diyos. Na para bagang wala siyang nagawang kasalanan kahit isa. So, yun ang kailangan ng isang tao para siya ay tanggapin ng Diyos, para siya makapasok sa kaharian ng Diyos. Kailangan siya ay mapawalang sala at gawing matuwid. Ang kailangan ng tao ay yung righteousness of God, which is in Christ Jesus only. That righteousness of God can only be found in Jesus Christ. Marami sa mga tao, they're trying to be righteous in the eyes of God. Pero yung righteousness na yan, hindi yan tatanggapin ng Diyos kasi basura ho yan. Marumi yan. Hindi yan perfect. Ang righteousness na perfect, ang righteousness na tinatanggap ng Diyos is the righteousness of His Son, Jesus Christ. Amen. So if you're trying to be righteous, sinisikap mong maging matuwid ka, sinisikap mong maging mabuti ka sa pamagitan ng iyong relihiyon, hindi yan ubra. Hindi yan papasa sa Diyos. Ang gawin mo, takwil mo yan, itapon mo yan, huwag kang manangan sa sarili mong magagawa, huwag kang manangan sa sarili mong relihiyon, manangan ka sa kanyang anak na si Yesu Cristo. Yun lang ang tamang pag-asa. Wala nang iba. Para ikaw'y mapawalang sala sa lahat ng iyong mga kasalanan, makamtan mo ang kapatawaran ng Diyos at ikaw ay maging matuwid sa kanyang harapan. Only through His Son, Jesus Christ. Apart from that, wala na. Wala nang ibang kaparaanan. Kaya ang tanong, saan ka nananangan para ikaw ay tanggapin ng Diyos? Saan ka tumitiwala upang ikaw ay makapasok sa karya ng Diyos? Sa iyong sarili, sa iyong relihiyon, sa iyong magagawa, o kay Jesus Christ? Kung kay Jesus Christ, sa Kanya lang, huwag mo nang dadagdagan. Pero kung kayo nananangan sa iyong sarili, sa iyong religion, sa iyong nagagawa, hindi yan papasa, hindi yan tatanggapin ng Diyos. And you will die in your sins na hindi mo natatanggap ang kapatawaran ng Diyos. So itong mga taong ito na nakita ng Panginoon na iilan na lang, sila ay merong damit ng katwiran, damit ng kaligtasan, at hindi nila dinumisan itong kanilang balabal o damit. At itong balabal, itong damit na ito, itinatawag din itong mga gawa ng katwiran ng mga banal. They are the righteousness acts of the saints. Sa Revelation 19, verse 9, ito po yung karakteristik ng bride ni Jesus Christ, yung church na pakakasalan niya o kukunin ng Panginoon sa rapture para makasama niya. Revelation chapter 19, sa talatang 8. And to her, meaning the bride, the church, was given, to her was granted, that she should be arrayed in fine linen, clean and white. For the fine linen is the righteousness of saints. Yun po yung sinasabi natin kanina. This is not their own righteousness. This is the righteousness of Christ. Na sinisimbolo ng fine linen, clean and white. Yung binasa natin kanina, Isaiah 61:10. The garment of salvation, the robe of righteousness. But not only that, pangalawa, siyempre, dahil sa sila ay ginawa ng righteous, siyempre, ipamumuhay nila yung kanilang righteousness. So makikita yan sa kanilang mga gawa. Ibig sabihin, sa kanilang mga gawa, gumagawa sila ng katwiran. Sa ibang salin, ganito ang sabi sa Tagalog, dahil ang pinong lino ay ang katuwiran ng mga banal. Sa ibang salin ulit, the fine linen represents the righteous deeds of the saints. Of course, pagka ang tao ay righteous, siyempre gagawin niya righteousness. Yung deeds, yung actions niya, yung mga ginagawa niya, righteousness. Kasi righteousness eh. So what else can you expect? Ang namang ginawa siya ng Panginoon righteous, tapos ang gagawin niya, unrighteousness pa rin.
Pagka ganon, ay hindi talaga siya ginawa ng Panginoon righteous. Hindi talaga siya totoong sumampalataya sa Panginoon. In other words, hindi talaga siya nakaranas ng salvation. Hindi siya nadamtan o dinamitan ng garment of salvation at robe of righteousness. Kaya yan ay righteousness acts of the saints. In other words, mga kapatid, hindi sila nagkasala ng physical o spiritual na pakikiapid, fornication and adultery, which is idolatry, by the way. Hindi po sila na-contaminate ng doctrines of Balaamism na nangyari sa Pergamos. Hindi sila na-contaminate ng doctrines of Nicolaitanism na nakita ng Panginoon dun din sa Pergamos, which the Lord hates. Hindi sila na-contaminate ng Jezebelism o Womanites na nakita ho dun sa Thyatira, ng Catholicism, ng mga practices ng Roman Catholic Church, ng Arminianism, at iba pang mga heretical teachings at practices. Hindi nila hinayaan madungisan ang kanilang mga damit na mga karumal-dumal na mga gawain at paniniwala. Pinanatili po nilang dalisay ang kanilang panlabas na pananamit, meaning their outward conduct. At pinanatili ang pagpapahayag kay Kristo at sa kanyang mga katotohanan na walang bahid. Hindi nila ito dinungisan sa pamamagitan ng hindi nararapat na paglakad o sa pamamagitan ng pagtanggi kay Kristo at pagtalikod sa Kanya at sa pamamagitan ng pagyakap sa mga maling doktrina. Hindi ho sila mali sa kanilang mga prinsipyo. Hindi ho sila mga immoral sa kanilang mga gawain. In short, Christ commended them for holding the truth of doctrine and for powerful and practical godliness. Yun pong nakita ng Panginoon dito sa mga iilan na lang na umahawak sa kanilang pangalan, that they live up to their names. Again, Christ commended them, pinuri sila ng Panginoon dahil sa kanilang pananatili at paghawak sa katotohanan ng aral o katuruan, at dahil din sa kanilang makapangyarihan at praktikal na kabanalan na pinamamalas nila sa kanilang pamumuhay. Ang mga ito na ang kanilang garments ay hindi na-defile ay sinasabing few lang. Mga kapatid, dito ko po naintindihan na, dito ko na naunawaan na sa pagdating ng Panginoon, iilan lang talaga ang kanyang matatagpuan. Only a few. Iilan lang ang ligtas. Iilan lang ang kabilang sa bride ni Jesus Christ. At iilan lang ang tapat at karapat-dapat sa Panginoon. Sa church ng Panginoon, laging few lang ang faithful. Iilan lang. Kahit na marami pa miyembro. Pero it is already a given fact that only a few will remain faithful in the end. Yan ang naintindihan ko. Sa pamagitan ng aral na ito, mga kapatid, naintindihan ko na sa pagdating ng Panginoon, iilan lang talaga ang madadatnan niyang tapat. Given na ho yan. Kahit gaano pa karami ang miyembro, iilan lang talaga ang mananatiling tapat. Ang tanong, kasama ka ba doon sa ilan? Kasama ka ba doon? Sana nga. Sana nga ikaw at ako kasama doon sa nakita ng Panginoon na iilang may pangalan na hindi nila dinungisan ang kanilang kasuotan. Sa pagdating ng Panginoon, few lang ang matatagpuan niyang tapat. Sabi nga doon sa Luke chapter 18 verse 8, few. Tingnan po natin yung mga kapatid. Luke 18:8. Ganito ang sabi. May tanong ho dito sa Luke chapter 18 verse 8. Tanong po ito ng Panginoon Basahin po natin. Luke 18:8. Sinasabi ko sa inyo, madali silang bibigyan ng katarungan. Itong mga elect ng Panginoon na humihingi ng hustisya.
na nananalangin sa Panginoon araw at gabi para mabigyan sila ng hustisya sa verse 6 and 7. Yan po yung context niyan. Sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, madali silang bibigyan ng katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao, may makita kaya siyang nananampalataya sa kanya sa daigdig na ito? Yan ang tanong. Sa pagdating. Pinanta natin kanina, when we all get to heaven, sa pagdating ng Panginoon. Babalik kasi ang Panginoon eh. Kukunin niya yung kanyang babaeng kasintahan, the bride. Yan. Mga faithful and worthy saints of God, saints of Jesus Christ. Kukunin niya yan eh. Asawa niya kasi yun. Sasama niya yun sa rapture. Kaya lang sabi, pagdating ng anak ng tao, may makita kaya siyang nananampalataya sa kanya sa daigdig na ito? Ibig sabihin, nagpapatuloy sa pananalangin, araw at gabi, persevering in prayer, nagpapatuloy sa tamang aral, nagpapatuloy sa paniniwala, nagpapatuloy sa paniniwala sa mga pangako ng Diyos. So kung ito'y idudugtong natin o itatapat natin dito sa Revelation chapter 3 verse 4 na iilan lang, so ibig sabihin, few lang talaga, few who are persevering in prayer, few who are still believing in God's promise, few who are still remaining and abiding in the faith which was once delivered unto the saints, few who are still holding fast the form of sound words. Few who are faithful. Few. Bagamat masakit na ma-discover natin truth niya, pero yun ang katotohanan talaga eh. Pagdating niya, few lang talaga ang madadatnan niyang nananampalataya. 1 Timothy chapter 4 verse 16, please. In 1 Timothy chapter 4 verse 16. Pakinggan yung sabi ho. Take heed unto thyself and unto the doctrine. Ano sabi? Continue in them. Continue in them. Continue in the doctrine. For in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. So, pagdating ng Panginoon, sino kaya ang nagko-continue? Marami kaya? O ilan na lang? 4:16 ang 1 Timothy. Sino kaya ang nagko-continue? Sino kaya ang nananatili hanggang wakas? Sino kaya pagdating ng Panginoon? Kaya pagdating po sa rapture, few lang talaga makakasama eh. Diyan ko naintindihan mga kapatid. Bagamat, kasi, itong time natin, ito yung panahon na perilous times shall come na sinabi ni Apostle Paul. Itong time natin, mapanganib na eh. Ito yung panahon ng mga tao hindi na interesado sa salita ng Diyos, hindi na interesado kay Kristo. Ang mga tao magiging makasarili, makaako. Yan. Kaya nga selfie ng selfie. Kasi makaako. Makaself. Ang tao ngayon, wala nang ginagawa. Kundi, lahat ng ginagawa ng tao ay para lang sa sarili niya eh. Hindi niya na iniisip yung eternity. Yung walang hanggan, hindi niya iniisip yun. Palibasa, siya ay tao ng sanlibutan na bounded by space o time and sense. Kaya yung kanyang mentality, yung kanyang kaisipan ay para na lang dito sa sanglibutan. Yun na lang kanyang iniisip. Para sa sarili, paano mabuhay, paano umunlad, puro lang dito eh. Pagkatapos yan, what's next? Nasaan ka na? Paano ka na ngayon? May eternity. May walang hanggan. Either walang hanggan ng kaligayahan, kapiling ni Kristo, o walang hanggang kahirapan, pagdurusa doon sa impyerno. So saan ka?
Iniisip mo ba yan? Ay, iniisip lang ng tao, mabuhay. Paano mamatay? Mamamatay din naman ng tao. Di ba? Dagdag pa natin dyan, tao hindi na interesado sa katotohanan. Hindi na nila kayang tagalan ang wastong aral. They cannot endure sound doctrine. They turn away their ears from the truth. They depart from the faith. In other words, mga kapatid, we are living in a time of apostasy. Ano apostasy? Malawakang pagtalikod sa tamang aral, sa tamang pananampalataya, sa tamang doktrina, sa tamang simbahan. Mga tao ngayon, hindi na interesado sa truth. Yan, napansin ko na yan. Matagal na. Bilang pastor. Hindi na interesado sa salita ng Diyos. Hindi na sila interesado malaman pa kung ano yung tama, kung ano yung mali, kung ano yung totoo, at kung ano yung kasinungalingan. Hindi na. At wala nang tumatanggap ng pagtutuwid. Pag tinuwid mo, ikaw daw ay judgmental, critic. Masyadong balat sibuyas ng mga tao ngayon Ayaw nila ng katotohanan. Ayaw nila humarap sa katotohanan Siguro, ayaw nilang lumaya sa katotohanan. Sabi ng Panginoon Jesus, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Ayaw nilang malaman yung truth. So, ayaw nilang ma-set free. You see? Apostasy, pagtalikod. Bago po lumantad, bago mahayag ang Antichrist, magkakaroon muna ng malawakang pagtalikod sa tamang pananampalataya. At yan ang ating panahon ngayon. May malawakang pagtalikod na ang nangyayari. Apostasy. Kaya, iilan na lang ang nananatili sa katotohanan. And that's a given fact. Bagamat nakakalungkot, siyempre tayo, gusto natin. Ang tao kasi gusto palaging marami. Maganda, marami, di ba? Pero nung mabasa ko to, nung mapagbulay-bulayan to, at binigyan ng Panginoon ng kaliwanagan, tanggap ko na sa ating panahon, ilan na lang talaga. Ilan na lang. Given fact na ho yan, mga kapatid. Few names that have not defiled their garments. Kaya pagdating ng Panginoon sa rapture, sino madadatnan niya? Few. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Ito yung rapture. Punta tayo sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. I'm sorry. Yes. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. Ito yung rapture. Ito yung pagbabalik ni Jesus Christ. Biglaan lang po ito. Mabilisan lang po ito. At hindi po yan mapapansin ng buong mundo. Na may nangyari na palang rapture. May mga kinuha na palang Panginoon. Ang tanong, gaano kadami? O gaano kakonti? Nakapanood na ba kayo ng mga pelikula tungkol sa rapture? May mga nagpapalabas ng ganyan Sa YouTube. Ganyan. Dumating ang Panginoon, tas marami tao, nawala. Yung mga Kristiyano daw. Tapos nagkaroon ng kaguluhan. Diba? Kaguluhan, chaos. Hindi po ako naniniwala dyan. Hindi totoo yan. Kung marami ang mararapture, talaga magkakagulo. Halimbawa, yung piloto sa aeroplano, Christian, nag-rapture. Di nawala yung piloto. Ay, magka-crash na naman yung aeroplano, di ba? At pag nag-crash ang aeroplano, kawawa yung mababagsakan naman doon sa ilalim. O, di ba? O, halimbawa, nagdadrive. Yan. Mga Kristiyano nagdadrive, biglang nawala. Di magbabanggaan niya. O, magkakagulo Tama yun kung maraming mararapture. Sa tingin nyo kayo, maraming mararapture. Sabi ng Panginoon, few. Tatanong pa nga ang Panginoon, pagdating ng anak ng tao, may madadatnan ba siyang nagsisampalataya sa Kanya? Parang duda pa ang Panginoon Baka nga wala siya makita
Baka ha? Pero dito sa ating pag-aaral, few. So kung few yan, di ibig sabihin, hindi yan mapapansin. Paano kung rapture, linggo? Ibig sabihin, yung piloto, nagmamaneho ng eroplano, linggo? Kasama yon? Faithful yon? Hindi niya ginagalang araw ng Panginoon, nagtatrabaho sa linggo. Kaya maganda sana pwede lang hilingin sa Panginoon, Panginoon, dumating ho kayo linggo. Sana nga, timingan tayo ng Panginoon, linggo siya dadating. Saan nga kaya matatagpuan? Di ba? Ngayon, kung totoo po ito, na few lang, ay hindi mapapansin yan. Kulangot lang ho yan. Ibig sabihin, hindi big deal. Hindi noticeable. Kasi mabilis lang ho yan Yung rapture in a twinkling of an eye, sabi ni Apostle Paul, like a thief in the night. Yun ang ibig sabihin ng rapture. From the Latin word raptura, Greek word naman harpazo, ibig sabihin to snatch, caught up, snatch away, parang dinagit ng, agila. Wala na, tapos. Hindi gagawa ng anumang eksena yan. Bigla na lang mawawala. Ganun ho yun. Kaya kung ilan lang ang madadatna ng Panginoon, hindi big deal yan. Tuloy pa rin ang takbo ng buhay. Normal lang. Yun nga lang, may mga missing persons na yung nakakaalam ng Bible, yun. Ninervisi na yan. Diba, natutulog kayo mag-asawa, Yung asawa mo, believer in Christ, member ng church, faithful. Nawala. You see? Wala na. Asa na si Mr. Asa na yung misis ko? Baka lang namalengke, maagang gumising, o gano'n. Diba? Hanap siya. Ba't wala pa yung misis ko? O, wala pa yung Mr. ko? Ba't di pa buwi? Diba? Magkakagulo ba? Hindi naman Hindi totoo yung mga pinagagawa ng mga pelikula Wala sa Biblia yun Yung magkakaroon ng kaguluhan. Hindi ho. Bakit? Konti lang naman kukunin. Konti. Iilan lang. Iilan lang ang madadatna ng Panginoon. So sabi ko dito, verse 16, For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Ito yung madami. Yung namatay na kay Kristo, ito yung madami kukunin. Kasi, simula pa ng Old Testament yan Namatay kay Kristo, dead in Christ. Meaning they are in Christ Jesus. Ito yung mga tinubos ng Panginoon Kristo, naligtas, sumampalataya, nagsisi sa mga kasalanan, nakaranas ng kapanganakan muli, napawalang sala, ginawang matuwid. Yan po yun, dead in Christ. Kaya lang, patay. Patay sila. Dead in Christ shall rise first. So resurrection po yan, bubuhayin yan. 17, Then we which are alive and remain. Ito ngayon, yung mga nabubuhay at natitira. I do believe, mga kapatid, ito personal kong paniniwala na this is not only referred to survival, but also to faithfulness. Yung salitang remain. Kasi, una, survival. Yung nabubuhay, nakasurvive. Dumating ang Panginoon, nabutan siyang buhay. Buhay pa, hindi pa namamatay. Buhay. And remain. Nabubuhay at natitira. Ano yung remain? Sa paniniwala ko, mga kapatid, nananatili. Nagpapatuloy. Nananatili sa aral, nananatili sa Panginoon, nananatili sa tamang pananampalataya, nananatili sa church. At patuloy na naglilingkod sa Panginoon ng may katapatan. Nananatili. At itong nananatiling ito, iilan lang. So, kiniwala, this also refers to faithfulness, meaning
Remain faithful to Christ, remain faithful to His teachings, remain faithful and abiding in the faith, not abandoning or forsaking, but rather remaining steadfast in the right faith. Alive and remaining faithful in serving the Lord. Sila yung mga nag-live up to their names. Active, buhay, hindi patay, spiritual. Anong mangyayari? Shall be caught up. Yan ang rapture, raptura, harpazo. Greek word yan, harpazo. Caught up, meaning to snatch away. Caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Jesus Christ is coming. Ladies and gentlemen, brothers and sisters in Christ, let me tell you that Jesus Christ is coming again. He promised that I will come again. Matagal na sinasabi ho yan. And I do believe yung pagdating niya pwedeng mangyari anytime. Anytime yan. Thief in the night nga para siyang magnanakaw na bigla na lang dumating. At sasalubungin nila ang Panginoon sa alapaap, sa hangin, and then they shall be with the Lord forever. And so shall we ever be with the Lord. Wow! Yan ba ang iyong inaabangan? Yan ba ang hinihintay mo? O busy ka? Marami kang tinabalahan. At wala kang kaalam-alam tungkol dito. Kaya hindi mo ito pinaghahandaan. Sorry na lang kung hindi ka mapasama dyan. So pagdating sa rapture, pagdating ng Panginoon, few lang talaga. Few names. Diba? Kakaunti mga kapatid. So again, maliwanag na sa akin. Pagdating ng Panginoon sa rapture, iilan lang kanya matatagpuan. Iilan lang talaga ang saved. Iilan lang talaga ang kabilang sa bride ng Panginoon. Iilan lang talaga ang faithful and worthy. So look at this. Look at the reward. Let's go back to Revelation chapter 3. Ito ang reward. Dito sa mga few names who defiled not their garments. Napakaganda nito. Reward. Tingnan nyo reward. Alright? Look at in verse 4. Thou hast a few names, even in Sardis, who have not defiled their garments. That's purity. Di ba? And they shall walk with me in white. Why? For they are worthy. Amen. They are worthy. Sila'y lalakad na kasama ko, sabi ng Panginoon, na wearing in white, parang ano, no? Kasal. Kasalan. Yes. Kasi nga, bride ng Panginoon yan at si Jesus Christ ang bridegroom. Si Kristo ang ang lalaking kasintahan at ang iglesia ang babaeng kasintahan. So, sa church, hindi lahat naman faithful eh. Okay? Nakita natin, it is a given fact na sa church, hindi lahat faithful. At given fact din na ang makakasama lang ni Jesus Christ na lalakad kasama niya, ibig sabihin, masasama sa rapture, sa bride, ay yung hindi nag-defile ng kanilang garments. Ang makakasama lang sa bride ay yung worthy. Yung karapat dapat. Tandaan natin yan. Tama? Tama ba? Sa mga tuwid, sa rapture, ang kukunin lang ng Panginoon, itong few names, even in Sardis, and I hope even in San Pablo City, and I hope even in other churches of the Lord Jesus Christ, who
have not, or who have not defiled their garments, and the reward will be they shall walk with Christ in white, for they are worthy. Karapat dapat sila. Yan. You see how bright the prospect of wearing white robe and walking together in perfect mutual communion with our Lord. How bright the prospect. These people are worthy to be in Christ's bride. Listen, worthiness. I repeat, worthiness is required to have this white raiment. Karapat dapat. Kanina, binasa natin, Revelation 19:8, yung characteristic ng bride. She made herself ready. Basahin natin nga ulit yun. Revelation chapter 19. Verse 8. And for emphasis. Yan. Tingnan niyo po, verse 7 muna. Verse 7. Verse 7. Alright, sabi nito, let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb, sino yung love? Jesus Christ is come, and His wife, sino yung wife? The bride, the church, the faithful, worthy members of the church, and His wife hath made herself ready. Bakit siya naging worthy? Because she made herself ready. She made herself ready. Nag-ready siya. Pinaghandaan niya ang pagdating ng kanyang lalaking kasintahan. Nagbantay siya, nagpuyat siya, sinunod niya ang Panginoon, hindi niya dinefile ang kanyang garment, nanatili siyang faithful sa Panginoon, aktibo ha, hindi tulog. O kaya lalo na hindi patay, aktibo, gumagalaw, gumagawa. She made herself ready. And because of that, verse 8, to her was granted that she should be arrayed, ayan, in fine linen, clean and white. For the fine linen is the righteousness of saints. Or the fine linen is the righteous acts or deeds of the saints. Yan ang bride. Yun yung kukunin ng Panginoon. Yun yung makakasama niya. At yan yung iilan na lang. So ngayon ang tanong, paano po tayo makapag-walk with Christ in white doon? Listen, para tayo makapag-walk with Christ in white doon, dapat mag-walk tayo worthy of the Lord unto all pleasing dito. Ephesians chapter 4, verse 1. Tatlong mga talata, babasahin natin. Ephesians 4:1. Now, to walk worthy of it. Ayan o, sabi dyan, Ephesians 4:1. Bilisan ko na. 4:1. I therefore the prisoner of the Lord beseech you that ye walk worthy. So tinatrabaho pala yan, sinisikap na maging worthy. Walk worthy of the vocation wherewith ye are called. So now to walk worthy of it, meaning to be suitable to it, and that is to walk as children of the light. That is to walk in the liberty wherewith Christ and His Spirit make us free. It is to walk by faith on Christ. It is to walk in the ways of God with Christ, the mark in their view and with the staff of promises in their hands. And to walk on constantly, persevering, to go forwards. Patuloy lang, and to hold out unto the end. Hang on unto the end. Sapagkat itong walking na ito, bagamat ito'y tumutukoy sa holy life and conversation, this also refers to a series of good works. Yan po ang inaasahan. Again, in Colossians chapter 1 verse 10. Colossians 1:10. 1:10, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing. How? Being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God,
strengthened with all might, according to His glorious power, unto all patience and long suffering, with joyfulness, etc., etc., etc. Now, again, to walk worthy of it, meaning suitable to it, is to walk as children of light, to walk by faith on Christ, and not by sight, and to walk in the ways of God with Christ, to walk after the Spirit and not after the flesh, to walk according to His Word and not according to this world, to walk constantly in His ordinances, to walk constantly sa Kanyang mga commands and laws. Sinisikap na yung ating pamumuhay ay naayon sa Ebanghelyo ng ating pong sinampalatayanan. Lumalakad, walking, to be worthy of that calling wherewith the saints are called by grace, to the obtaining of the kingdom and glory, to walk on constantly, to go forwards, and to hang on until the end. Then lastly, 1 Thessalonians 2:12. 1 Thessalonians 2:12. That ye would walk worthy of God, who hath called you into His kingdom and glory. So ito po mga kapatid, lalakad, mamumuhay ayon sa wangis ng Diyos. Ano ba wangis ng Diyos? His righteousness and holiness, His kindness and beneficence. Lumakad tayo in conformity to His revealed will, which is good and acceptable and perfect, not walking in conformity to this world, to walk na agreeable to the gospel which we profess to believe. Nagayakan natin sa pamamagitan ng ating pamumuhay ang ebanghelyo na ating pong sinampalatayan. At huwag pong dudungisan, huwag pong lalapastanganin. So these are the ways, mga kapatid, that will keep our garments undefiled. If we keep white down here, if we keep white down here, we may wear white up yonder. So, ibig sabihin, yung pag-walk natin with Christ in white, because we are worthy, nadidetermine yan dito habang tayo nabubuhay. Dito simulan nating maglakad, lumakad, nakarapat-dapat. Para pagdating doon, karapat-dapat tayong lalakad kasama ng Panginoon. Kamustahin natin. How is your walk? How is your walk? Are you walking worthy of the calling which He called you? Are you walking worthy to enter God's kingdom? So merong role, meron tayong job, meron tayong part na we have to do. Although in the end, siyempre mga kapatid, it is God who works in us, both to will and to do of His good pleasure. Pero meron din tayong responsibility na we strive. No? Ito dapat ang targetin ng bawat tunay na iglesia ng Panginoon Hesus. Ano po yun? 2 Corinthians 11. Ito dapat targetin. Hindi lang yung puro pagpaparami ng miyembro, pagpapatayo ng malalaking building, may building na nga, gigibain pa kasi hindi satisfied, gusto mas malaki, pagagandahin pa, bagamat may electric pa na, gusto pa air condition, yung mga pastorya. Ano mga inatupag Ito, atupagin natin mga kapatid. Ito, biblical. 2 Corinthians 11, verse 2. For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you when the time comes, when Jesus Christ comes back. Haharap tayo as a chaste virgin to Christ. Yeah. Chaste virgin. You see? But I fear, may pangamba, si Paul, lest by any means
as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him. Yan ang ingatan natin, huwag tayong mamali, mapunta sa maling paniniwala, maling doktrina, maling araw, and then eventually maling pamumuhay. Wrong doctrine that will lead to wrong practice, that will lead to wrong conduct, attitude. Ito dapat nating targetin. Another verse in Ephesians chapter 5, purity. Purity, mga kapatid. Purity. Yan. Verse 25. Ephesians 5:25, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, his bride, na magwo-walk with him, having their garments undefiled, because they are worthy. Even as Christ also loved the church and gave himself for it. Why? That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. That is indoctrination. Verse 27, for what reason? For what objective, purpose, or aim? That he might present it to himself a glorious church. Meaning a chaste virgin. Anong characteristic ng chaste virgin? Glorious church. Not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. That's it. Yan ang ating goal. At bawat tunay na lingkod ng Panginoon, dapat ganyan ang iginugol niya sa church. See? Alright. Finally, hindi pa finally, yung reward for the overcomer. Balik po tayo, Revelation. I'm running out of time. Revelation. Balik tayo. Tapusin natin mo ito. Ayoko na mag-part 3. Yeah. He that overcometh. Look at in verse 5. He that overcometh. So may reward sa mga overcomer. Anong na-overcome? Di na-overcome yung mga false apostles. Doon sa Ephesus, false teachers, tulad sa Thyatira, may nagturong babae, false teacher, and their doctrines. Ma-overcome yung panlalamig, ma-overcome yung lukewarmness, katulad sa Laodicea. Ma-overcome yung kapabayaan ng pag-ibig, ma-overcome yung compromise, ma-overcome yung worldliness, ang mga maruming prinsipyo at practices ng Balaamism, ng Nicolaitanism, Jezebelism, Arminianism, etc. Ma-overcome. And look at the reward. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment. You see? Katulad din yan, pares din yan in verse 4, they shall walk with me in white. Dito naman, they shall be clothed in white raiment. And white raiment is a symbol of purity. Another word. And I will not blot out his name out of the book of life. At hindi ko papawiin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Ano ibig sabihin to? Dagdagan pa natin. Konti pang minuto mga kapatid. Let me explain this. At hindi ko papawiin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Ibig bang sabihin, pwede pang makawi? Meron pa bang pagkakataong maalis, ma-block out yung pangalan? Bago natin sagutin yan, una muna, ito'y nagpapahiwatig na meron na palang mga pangalan na nakasulat na sa aklat ng buhay. Tama? Kasi paano iba-blot out kung hindi pa naman nakasulat? Tama? Amen. So, ibig sabihin, may mga pangalan na pala na nakasulat sa aklat ng buhay. Ibig sabihin, yung listahan, kompleto na. Okay? May nakasulat na pala eh. May mga pangalan na nakasulat sa Book of Life. For example, sabi ni Jesus Christ sa Luke chapter 10 verse 20 sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga mananampalataya. Luke 10:20. Notwithstanding in this, rejoice not. Kasi napalayas nila yung mga demonyo eh.
at nakagawa sila ng mga kababalagan, tuwan-tuwa sila. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magalak dahil ang mga spirito are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Di ba? Nakasulat na, your names are written in heaven. Tama? Ngayon, kung may mga pangalang nakasulat sa aklat ng buhay, so ibig sabihin, may mga pangalang hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Tingnan natin, Revelation chapter 13. Revelation chapter 13. Follow me? Are you following? Ganda ito. Listen. Kasi may tatanong sa iyo mamaya. Sagutin mo yan. Kailangan masagot mo. Revelation 13:8. 13:8. Kita nyo na? Alright, let's read. And all that dwell upon the earth shall worship Him, whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. Maliwanag? May mga pangalang nakasulat na, pero may mga pangalang hindi isinulat. Wala. Pag tinignan, ano pangalan mo? Simon Batumbakal. Simon Batumbakal. Wala pangalan mo. Ito, tanong, kailan isinulat at hindi isinulat ang mga pangalan? Tingnan po natin, Revelation 17. Andiyan ang sagot, 17:8. Yung kanina, 13:8. Ito naman, 17:8. Madali lang tandaan. Revelation 17:8. The beast that thou sawest was and is not, and shall ascend out of the bottomless pit and go into perdition, and they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life, kailan? From the foundation of the world. Kailan hindi sinulat ang kanilang mga pangalan? From the foundation of the world. Meaning, bago pa lumikha ang Diyos ng langit at lupa, bago pa niya tinatag ang sanlibutan, wala pang ginagawa ang Diyos, mayroon na siyang isinulat na mga pangalan sa aklat ng buhay at mayroong mga hindi kasama ang pangalan sa aklat ng buhay. You see? Ayan. So itong mga hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, ito po yung mga itatapon sa dagat-dagatang apoy. Basahin natin Revelation chapter 20. (20, 14, and 15). And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Tanda mo, may second death. And whosoever was not found written in the book of life, saan siya pupulutin? Was cast into the lake of fire. What is the lake of fire? Tatapon. Simon Batumbakal. Maria Agustin. Sorry, wala mga pangalan nyo dito. Lake of fire. Kailan hindi isinulat ang kanilang pangalan? Before the foundation of the world. So, before the foundation of the world, may mga pangalan ng isinulat sa aklat ng buhay. Ngayon, ano itong aklat ng buhay? Tinawag din itong Book of Life of the Lamb. Diba? Sa 13:8 ng Revelation, slain from the foundation of the world. Anong aklat to? Aklat ng buhay. Kaninong aklat ito? Ng Lamb. Sino yung Lamb? Si Jesus Christ. Sa makatwid, yung Book of Life of the Lamb, Cordero, ito po pala'y talaan ng mga tinubos ni Kristo at pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Nakasulat ng pangalan nila sa aklat ng buhay. In other words, ito po yung mga elect ng Panginoon. Ito yung kanyang mga tupa.
nakilala niya personally. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa John 10, my sheep hear my voice, and I know them. I know them. Personally, kilala sila ni Jesus Christ. You know why? Because they are Christ's sheep. They are Christ's flock. They are God's elect. Nakasulat na. The fact na isinulat ng pangalan nila, sinigurado na ang kanilang salvation. Sila yung mga tinubos ni Jesus Christ bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Sulat na. So ito ang tanong ko sa iyo ngayon. Pangalan mo kayo nakasulat doon sa aklat ng buhay. Pastor, ano ba naman tanong yan? Sino ba makakaalam? Ba't kayo? Sigurado na ba kayo, pangalan nyo nakasulat na doon sa aklat ng buhay? Sa sarili ko, hindi ako sigurado. Pero sa Panginoong Kristo, na aking Panginoong tagapagligtas, siya may sabi. Amen. Nakasulat ng pangalan ko sa aklat ng buhay. Gaya ng sinabi niya sa kanyang mga alagad. Huwag kayong magalak, umasiyan dahil ang mga demonyo napalayas nyo. Mas lalo kayong mag-rejoice sapagkat ang mga pangalan nyo nakasulat na. So hindi ba pwedeng ako rin makatiyak na ang pangalan ko nakasulat na? Paano ko nalaman? Kasi ako isang makasalanan na naligtas sa biyaya ng Panginoon. Amen. Alam ko, ako ay hinirang ng Diyos. Dahil nagawa kong magsisi sa aking mga kasalanan at sumampalatay kay Jesus Christ. Bago matigyan sa sarili ko, may ginawang Diyos sa akin. Ang Espiritu ang nagpapatotoo sa aking Espiritu na ako nga'y anak ng Diyos. Hindi ako ang nagpapatotoo, yung Espiritu. May ginagawa ang Espiritu sa akin. Kung kaya't alam ko na ako'y anak ng Diyos. Siya nagpapatotoo, hindi naman ako eh. Siya. So ako'y nakakatiyak, hindi dahil sa sarili ko, hindi sa nagawa ko o nagagawa ko, hindi. Dahil siya may sabi. Siya may sabi. At ang elect ng Diyos, ang tunay na tupa ng Panginoon, mapapatunayan niyang siya elect, mapapatunayan siya tupa, pag narinig niyang ebanghelyo, sasampalataya yun eh. Magsisisi sa kanyang mga kasalanan at susunod sa Panginoon. Amen. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. They follow me. Are you following the Lord Jesus Christ? Are you following Him? Are you listening to His voice? Do you know His voice? And do you follow His voice? Do you obey Him? Doon malalaman kung tupa ka nga o hindi. Yun yung mga kapatid. May pagkakataon pa bang mapawi ang pangalan? Wala na. Hindi na. Kasi ang naisulat na, kaya nga sinulat eh. Para na siguraduhin na nga yung kaligtasan eh. Eh kung yung pala, buburahin din pala, eh ba't pa'y sinulat? Hintakin mo kung kada mali, buburahin. Ay, hindi ka nakapagpatuloy, bura. Ay, hindi ka nakapamuhay ng may kabanalan, bura. Eh madudumihan yung talaan ng Diyos. Ang bihira yan. Hindi na aklat ng Diyos yun. Aklat na ng tao yun eh, puro bura. Nagkamali. Ganun ba Diyos? Nagkakamali. Pagka gano'n na ang listahan ng Diyos, puro bura eh. Listahan na ng tao yun, hindi na listahan ng Diyos yun. Kasi yung Diyos di man nagkakamali. So ano ibig sabihin ito? Figure of speech ito eh. Ito po ay expression na kung tawagin ay litotes. Litotes. Tinignan ko pa sa dictionary. Litotes. Sabi ng ano eh. Tingnan nyo.
Kung tama. Kung meron kayo Merriam-Webster. Ano litotes? O litotes. Gusto niyo. Ito po is a figure of speech. Litotay. Ha? Litotay. Litotay ba? Check na natin. Sige. Para sigurado tayo. Litotay. Litotes. Pagtatagalugin mo, litotes. Lidotes. Ulitin natin ha. Lidotes. Ito. Litotes. Tama ba? Tama ba ako? Litotes. Litotes. Ano ibig sabihin niyan? Ito yung figure of speech that uses a negative to affirm a positive statement through understatement. For example, I'm not getting any younger. Ano ibig sabihin nun? Ibig lang sabihin nun, tumatanda na ako. Para lang maganda sa pakinggan, ano? I'm not getting any younger. Hindi ibig sabihin, bumabata ako. Ang ibig sabihin niyan, tumatanda na ako. Ginawa ko lang positive kasi yung negative, tumatanda na ako. Another example, he's no fool. Ibig sabihin, he's smart. Diba? Double negative eh. Full, negative. No, negative. No food, double negative. Nang katumbas, positive. Yan ang litotes. Another, it wasn't a bad trip. Ibig sabihin, maganda yung trip. Ganun lang naman yun eh. It's not the worst idea. Meaning, good idea. So, pag sinabing, I will not blot out, ibig sabihin yan, hindi talaga maalis siya, hindi yan mabubura. Kino-confirm, ina-affirm that that name will not be blotted out of the book of the Lamb. Sigurado na yan. Kaya sabi ko, ang naisulat na naisulat na. Kaya mali po yung kanta. Yung kanta, dati kinakanta natin, there's a new name, written down in glory, and it's mine. Oh yes, anong new name? Wala nang new name na sinusulat ko doon. Kompleto na ho listahan ng mga hinirang, ng mga tinubos ni Kristo at mga ililigtas ng banal na Espiritu. At sila ho yung pinuntahan ng Panginoon, yung say na parito, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Silang target. Sila yung mga hinanap ni Jesus Christ. At para lamang sa kanila, mamamatay si Jesus Christ. Kaya yung mga totoong save, mag-overcome. Kasi baka tanongin niya, paano pastor kung hindi nag-overcome? Save yun? Hindi nga lang nakapag-overcome? Dapat overcomer. Wala akong nakitang gray area dito eh. Either it's positive or negative, black or white. Ang totoong save, mag-overcome. Pag hindi nakapag-overcome, save. Kaya few lang talaga. Few lang. Hirap na ang labanan, overcomer. So, another reward. Instead of blotting out their names or His name, Christ will confess that name. Sabi ng Panginoon, but I will confess His name before my Father and before His angels. Na nagpapakita na si Kristo ay may eksakto at perpektong kaalaman tungkol sa lahat ng mga pinili. Kilala niya sila sa pangalan. Kaya i-confess siya ng Panginoon. Proud siya. Nihayag niya ang kanilang pangalan. Hindi siya mahiya na ariin sila. Hindi siya mahiya na kilalanin sila sa harapan mismo ng kanyang Ama at ng mga anghel. Hindi sila ikakahiya ng Panginoon. Bakit? Sapagat nung sila'y nabubuhay dito, hindi nila ikinahiya ang Panginoon. Amen. Kahit magkahirap-hirap, hindi nila tinalikuran ng Panginoon. Katulad ni Antipas, he died a martyr's death.
Pero yung mga nahihiya, naku po, kahiya ng Panginoon. Sasabihin niya, I never knew you. Depart from me, ye who works iniquity. Yan ho yung mga kapatid. Aarihin sila ng Panginoon. Meron ng Panginoon matibay na pagmamahal para sa kanila. Hindi niya sila ikinahiya sa kanilang layunin, sa kanilang mga pagkatao, at sa kanilang kaugnayan sa Kanya. Sila'y kikilalanin. Sila'y sasang-ayunan. Kapwa dito, sa lupa, at doon sa kabilang buhay. Finally, verse 6. Ang may pakinig, ay makinig. Kasi hindi lahat ng may pakinig, hindi lahat ng mga may tenga, ay nakakarinig. Para na rin walang tenga ho yun, yung hindi nakikinig. So, ang may pakinig, makikinig. Yun lang ang makikinig, yung may pakinig. Yung may tenga, yun lamang makikinig. At hindi lang makikinig, gagawin yung kanyang napakinggan. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Huwag lang sana tayong mahinto sa pakikinig. Sana sumunod tayo, mga kapatid. At anong pakikinggan? Yung sinasabi ng Espiritu. May sinasabi Holy Spirit eh. Ngayon, ang Holy Spirit active pa sa mga churches ng Panginoon. Darating ang panahon, ang Holy Spirit aalis na. Kasama ng church. Pag kinuha ng Panginoon Church, kasama na, siyempre. Alam nga naman, maiwan Holy Spirit dito. Kasama Holy Spirit. Kasi ang church ay templo ng Holy Spirit. So pag kinuha na ng Panginoon yung bride, yung church, kasama Holy Spirit. Kaya ang totoong church nakikinig sa sinasabi ng banal na Espiritu. Hindi tinatanggihan. Sinasabi mo na yung mali, ayaw pang pakinggan, ayaw pa sabihin, ayaw pang aminin yung pagkakamali. Nire-reject ang Holy Spirit eh. Ang true church ng Panginoon, ginaguide yan ng Holy Spirit into all truth. Sa John 14, John 16, sabi ng Panginoon, sila ang comforter. Ang Panginoon, ang Holy Spirit ang comforter ng church. Ginaguide niya into all truth ang tunay na church ng Panginoon. At hanggang ngayon, concern ng Holy Spirit, binabantayan niya mga churches. Tayo, binabantayan niya. Kaya pag hindi tayo nakinig, naku, we will pay a high price. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Hindi lang sa Sardis, hindi lang sa Ephesus, hindi lang doon sa 7 churches, hindi churches ng Panginoon hanggang ngayon. Kasama San Pablo City. Makinig tayo mga kapatid. Sa ating pagtatapos, ilang katanungan lang mga kapatid. Tingnan natin ating pamumuhay ngayon sa mga ginagawa natin. Yung bang mga ginagawa natin, indikasyon na naghahanda tayo sa pagbabalik ng Panginoon Jesus. Ano ginagawa mo? Yung bang ginagawa mo, kaya mo ba ginagawa yan kasi pinaghahandaan mo ang pagbabalik ni Jesus Christ? May kinalaman ba yan sa paghahanda mo sa pagbabalik ni Jesus Christ? Mga simpleng gawain lang eh. Patuloy ba tayo nananalangin? Prayerful ba tayo? Nagpe-persevere ba tayo sa panalangin? Patuloy ba tayo nagbabasa ng Biblia? Nagme-meditate? Pinagbubulay-bulay ang kanyang salita? Active at faithful pa rin ba tayong dumadalo sa mga pagtitipong Kristiyano? Tapat ba tayo sa ating pagbibigay? Tulad ng ikapo? Tumutulong ba tayo sa gawain ng Panginoon? Iniingatan ba natin ating mga pamumuhay? Na tayo mamuhay ng may katwiran, kabanalan? Umiiwas ba tayo sa kasalanan, sa tukso? Tayo ba'y nananalangin sa Panginoon na tayo hadya sa tukso? Huwag mo kaming dalhin sa tukso. Ihadya mo kami. Ibig sabihin, ayaw niya na talaga ng kasalanan eh. Nagsisikap siyang mamuhay ng malinis sapagat he wants to walk with Christ in white.
In other words, mga kapatid, do you endeavor to keep your garment pure and white? Again, Jesus Christ coming back anytime. Huwag tayong titigil, mga kapatid. Huwag tayong panghinaan, discourage, bagamat madalas dumarating discouragement, bagamat pinanghihinaan tayo, pero kailangan labanan yan, labanan. Pag-pray natin sa Panginoon. Then lastly, pag dumating na ba ang Panginoon, ready ka na ba? Are you saved? Ligtas ka na ba? Napatawad na ba ng Diyos ang iyong mga kasalanan? Ikaw ba'y nagsisi na? Ikaw ba'y lumapit na sa Panginoong Sus? Siya na ba ang iyong Panginoon tagapagligtas? Siya ba ang iyong sinasampalatayanan for your salvation? Kung hindi pa, kailan? Huwag ka nang mag-atubili pa. You might be running out of time. Who knows? This might be the last message na mapapakinggan mo. Better prepare. Sabi nga ni Amos, prophet, prepare to meet your God. May God bless the message in our hearts. Amen. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Pag-pray natin na mapasama tayo dun sa few names. We have not defined their garments. Pag-pray natin palagi yan. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa inyong mensahe na napakatalas. Tuloy nga po, Panginoon Diyos, nakaka-prick ng aming mga puso. Salamat sa kaliwanaga na only few na lang talaga ang madadatnan nyo. Katulad din yan sa panahon ni Noah, nung dumating ang flood as judgment. 8 souls lang, 8 souls. 8 kaluluwa lang ang nanatili, ang ligtas. Ang pagbabalik ng Panginoong Sus ay inherent tulad din sa panahon ni Noah. Sa pagdating niya kaya ay meron pa siyang madadatnang mga nananampalataya sa Kanya. Sana'y makasama kami doon, Panginoon. Itong church na ito, sana nga po lahat kami, walang maiiwan. Lahat kami, gawin niyo pong karapat-dapat, gawin niyo kaming faithful, Panginoon Diyos. Katulad ng inawit namin kanina, faithfulness to Jesus. At naway sa pagbalik niya, marinig niya, o marinig namin ang sasabihin niyang, thou good and faithful servant, thou hast been faithful over a few things. Enter now into the joy of thy Lord. Salamat sa reminder, Panginoong Diyos, na kami kailangan mag-persevere unto the end at maging faithful. Patawarin niyo kami sa mga pagkukulang namin, Panginoon, sa mga pagkakamali. Patawad sa aming mga kasalanan. Mahabag kayo sa amin. Lagi niyo kaming bagabagin, lagi niyo kaming paalalahanan, lagi niyo kaming i-push. Kahit na kami, Panginoon Diyos, madalas na di-discourage na, pinanghihinaan na, nanlulupaypay, naglalamig. O Panginoong Diyos, maawa kayo sa amin. Patuloy kayong gumawa sa amin. Tulungan niyo po kami. Na matapos namin ang karerang ito, mapagtagumpay namin ang digmaan, ang labanan. Ang labanan, laban kay Satanas, sanlibutan at kasalanan sa aming sarili. At mapanatili namin ang mga sarili, O Diyos, sa tamang pananampalataya. Salamat sa privilege na mapabilang kami sa True Church ng Panginoon at dito ay magpakatapat kami. Dalahan po namin mga mahal namin sa buhay, pinagpipray namin ang kanilang salvation. Huwag sana silang maabutan ng pagbabalik ng Panginoong Sus. Maiwan sila rito. Maawa kayo sa kanila, bagabagin yung kanilang mga puso, sila mga nagsisi na, sampalatayan ng Panginoong Sus, sumunod sa Panginoong Sus, sa water baptism, mapabilang sa iglesia. Iligtas niyo rin sila, Panginoong Diyos. Tulungan niyo po sila. Pagpalain niyo po ang mensahe sa mga puso, na ito'y magbunga, Panginoong Diyos. Pagpalain niyo aming buhay. Ingatan niyo po kami palagi.
kasama ng aming pamilya. Patuloy na pinagpe-pray ang mga churches ng Panginoon Sus sa iba't ibang lugar. Preservation niyo po ang pinagpe-pray namin o Diyos at sila po ay makapag-persevere unto the end. Pati po mga tunay niyong mga lingkod na tiyawag, mananatili sila sa tamang pananampalataya, sa katwir, kabanalan, sa pagsunod sa Panginoon Sus. Pagpalain niyo po mga iglesia ng Panginoon Sus. Tanggapin niyo po ang aming pasalamat, papuri. Ito po ang aming katampatang paglilingkod sa inyo. Lahat nito aming dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoon sa Kristo. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang umaga sa ating lahat. Tapos na ating banal na pagtitipon. God bless us all.